Ayan, natuyuan na tayo ng gas. Yan, 0-0 na talaga yan. Meron pa siguro tong stock sa loob na na sa karburador niya na gas, pero konti na lang. Kukunin na natin tong pagkakataon na to para i-vlog yung gusto nating gawin. Yung susukatin natin kung hanggang sa aabot yung 100 pesos na gas nito. Siguro tansya ko yung 100 pesos nito aabot ng 60 to 50 kilometers depende kung traffic o hindi. Yan, itutulak ko siya papunta dun sa gasolinahan sa Petron. Ayan, nandito na tayo sa Petron ng sa Petron ng Parañaque. Ayan. Yung odometer natin, meron na siyang 3,408 3,496. Tapos yan, 0-0 na yan. Tinulak ko lang papunta rito. Yan. Tansyahin na papagas ako ng 100, siguro nasa 1.5 liters yan. Titignan na lang natin kung ilan yung kakainin ng 100. Ayan. Balikan ko na lang po kayo pagkat nakargaan na. Ayan, nakargaan na natin. Halos mapuno siya. 1.5 liters na yung nakarga natin sa 100 pesos. Tapos ito na yung odometer niya. Dito na mag-uumpisa yung pagbibilang natin. Siguro mga 3 araw pa bago ako makabiyahe sa malayo Kaya, pero huwag kayo mag-alala, hindi ko naman dudugain yan. Ganyan. Balikan ko kayo pag babiyahe na tayo ng malayo. Ayan, fuel check. Pangalawang araw na po hindi tayo nagpapagas. Ganyan. Tapos ito na yung natakbo natin. Ganyan. Tatakbo tayo ngayon papuntang Senado, hatid natin tong letters. Mamaya ako nagkikwento habang nasa biyahe tayo kung bakit tayo pupunta doon. Ganyan, kung gusto nyo akong samahan, hindi samahan nyo ako. Pero kung gusto nyo malaman kagad kung kung nakailang kilometro tayo sa 150 nating gas, diretso na lang po kayo sa bandang part ng dulo. Wait lang, nag-awa yung mga aso. Ayan, start na tayo guys. Siguro mga nasa 20 kilometers din dito yung dito sa Parañaque yung Senado. Hatid natin tong letters kasi hingi tayo ng tulong sa Senado. Tungkol sa kapatid kong nasa hospital ngayon. Hindi ko na siya ipapakita yung picture ng kapatid ko na nasa hospital ngayon. Ayoko kasi siyang exploit. Hindi niya rin kasi gusto na ganun na maawa sa kanya yung mga tao. Pero darating talaga yung punto na kailangan din natin humingi ng tulong sa mga kasi hindi na talaga namin kaya yung bayarin. Ganun. Nasa milyon na yata babayaran namin, nasa 1 million na yata babayaran namin. Lumapit na kami sa lahat ng lahat ng agency na mayroong charitable sa gobyerno. Lumapit na kami sa ganun. Ang kaso, ang pagkakaalam ko sa Senate, sa Senado, hindi sila natanggap ng ng galing sa private hospital. Pero nagbabaka sakali pa rin tayo, baka sakaling matulungan pa rin tayo. May dagdag ko nga lang pala, itong motor natin, all stock nga pala to, wala pa akong binabago rito. Naglagay lang ako ng oil cooler at saka konting accessory lang tulad ng
tulad ng dual horn, ganyan, at saka mga ilaw. Pero hindi naman makaka-apekto yun sa gas consumption ng ating motor. Kaya kung nagbabala kayong bumili ng motor na tulad nito, Rossi DL 150, tapos gusto niyo malaman kung anong consumption ng motor na to, ito na yung ano nyo, ito na yung bagay sa inyong panoorin. Kasi all stock pa to, wala pa talaga akong binabago dito. Salamat nga pala sa nagrekomenda sa akin ito, na itong content na to. Si Kuya, ipa-flash ko na lang dyan yung ano niya, yung pangalan niya sa ano, sa ipa-flash ko na lang dyan sa screen yung pangalan ni Kuya. Siya yung nagrekomenda nito na gawin kong content tong ano na to gas consumption Salamat naman, di ba, nagkaroon ako ng idea. Pasensya na, medyo matagal kasi naghanap pa ako ng ano, ng camera na pwedeng gamitin. Nabili ko tong camera na to, itong ginagamit ko na camera na to, 1,000 lang, second hand. Nabili ko siya ng second hand. Ang brand nito Supremo 4K. Supremo 4K. Yan. Nabili ko siya ng second hand, 1K lang. Tapos minodify ko na lang siya. Nilagyan ko siya ng microphone. Ito ngayon yung naririnig ng microphone. Sana malinaw yung boses natin ano, para hindi na ako mag-cut-cut. Konting edit na lang. Ganyan. Alas 12 na nga pala, kakain muna tayo dun sa may suki ko, sa tinatambayan ko. Kung may Supremo nga pala kayo, katulad nitong ginagamit kong camera, tapos gusto nyo lagyan natin ng mic ng mic adapter, ng audio adapter, mamodified natin, pwede naman. Ako nang bahala, para may content lang tayo. Mag-PM lang po kayo sa akin, tapos kayo na lang po bahala sa shipping, ako nang bahala magawa. Siguro mga limang Supremo 4K na libre natin gagawin. Ipadala nyo lang po sa akin, ako na pong gagawa. Mga 5. Tapos paunahan lang kung sinong una sa inyong 5 makakapag-comment. Tapos gusto nyong i-modified ko, na lalagyan natin ng ano, ng microphone adapter, audio adapter. Pwede naman, ako nang bahala. Tsaka yung takbo ko nga pala, hindi po ako natakbo ng sobrang bilis baka mamaya itulad nyo ako sa mga napapanood nating iba na akala mo gusto na magpalipad ng motor Hindi po ako gano'n magpatakbo, spoiler lang. Ang takbo ko 80, 60, 80 na pinakamalakas, may 60 yan, 60, 40. Depende sa kalsada. Pagka sa Rojas Boulevard, pag maluwag ang Rojas Boulevard, nakaka-80 lang ako doon, pero hindi ko na nilalampasan. Kahit na wala akong kasama sa kalsada. Yun lang. Wala akong pinilay. Wala yung kita, isang laro. Maging kasi sa
Mahaba pa naman yung biyahe natin. Siguro pag-usapan na lang muna natin yung experience ko sa motor na to. Dagdagan ko na lang yung mga sinabi ko doon sa pag-review ko sa motor na to. Nung ni-review ko kasi tong motor na to, may mga sinabi ako doon. Dadagdagan na lang natin. Tsaka elaborate ko na lang ng mas malinaw. Pero bago yung daan muna tayo dito 7-Eleven, may bibilin lang ako tapos magwi-withdraw ako ng pera. Girl, I know. Ayan, balik na tayo sa biyahe natin. Pero dadaanan ko muna yung bilihan ng pagkain. Kakain muna ako. Kasi alas 12 na, mahirap na akong bumiyahe. Tapos pagdating doon, nag-aantay pa tayo. Diba? Mahirap naman pag ganon. Palabas na tayo ng exit ng C5. C5 extension. Dito sa may airport. Sa MIA. Ang pagkapunta nga pala natin sa sa Senado, sa Senate, pagka galing natin doon, didiretso rin tayo ng Manila. Bibili ako ng ng mga tela na tatahiin ko, gagawin kong punda tsaka bedsheet. Tapos nilalako ko sa mga bahay-bahay yun. Malapit na ang pasukan, kaya kailangan mag-ipon pa ako ng madami. Kaso nga lang, sana tayo masyadong oras. Pero okay lang. Masarap yung dyan, no? Pares. Kung alam niyo yan, kung taga Paranaque kayo, alam niyo. Kung nadaan kayo rito, masarap dyan. The best. Kanin pa lang nila, panalo na. Daming gulay. Tapos prinito pa sa sinangag nila sa mayon, parang parang star margarine, parang ganun. Sa margarine. Bangon, sarap. Kaso tigil muna ako dyan kasi tumataba na tayo. Cholesterol. Masarap, sulit yan, sulit. The best. Traffic talaga rito. Nalulungkot ako na itong lugar dyan, marami kasi yung sukay dyan, sa mga bahay-bahay dyan. Sa punda tsaka bedsheet. Marami yung sukay dyan C5 extension. Dinimolis na yung mga bahay-bahay nila rito. Nakakalungkot. Pero ganun talaga kasi dumadami na yung dumadami na yung sasakyan dito sa Manila. Diba? Kaya kailangan na talaga road widening. Ayan. Matraffic ang Manila. Sobrang traffic na. Mainit pa. Kaya mamaya na lang natin pag-usapan yung mga idadagdag ko dun sa review ko. Kasi masyado pa matraffic Mahirap na ako magsalita tapos ganyan. Dami tayong naririnig. Malapit na rin naman ako kumain. Nagugutom na rin talaga ako. Pero pag maneho ng gutom. Ganyan.
Yan o, mga na-demolish. Tsaka yung mga nandito. Ayan o. Mga taga dyan na-demolish. Likabok. Dito na tayo sa airport sa C5 extension. At dito rin ako kakain. Masarap kasi rito eh. Makakapagpahinga ako ng maayos. Tsaka yung tendera dito ano, suki ko sa ano, sa paninda ko. Suki ko rin sa paninda ko kaya daw yan lang. Tsaka hindi ako muna kakain ng pares eh kasi taba-taba ko na. Yan, dito sa may Phoenix. Yan yung Phoenix na yan. Yan. Ito ako nakain. Sana si Angie ang bantay. Ewan ko lang. Ayan guys, balik na tayo sa biyahe natin. Diretso na tayo ng Senado sa GSIS. Likod ng GSIS yan eh, alam ko eh. Yan, ano na nga lang natin, dadagdagan na lang natin tsaka elaborate na lang natin yung review natin nung nakaraan sa Rosy DL 150. Isa sa mga nasabi ko ron sa review natin, yung inayawang ko talaga sa Rosy yung ano eh, yung flarings nila minsan eh. Alam nyo ba tong ano na to, itong DL ko, talagang 1 month pa lang nagkagasgas na sa akin eh. Uminit kasi ulo. Yung flarings niya sa may, dito sa may right side ko, dito sa right side ko yung flarings niya, ano tawag dyan, yung flarings ko dito sa may right side ko, hindi maayos yung pagka-welding ng tornilyo sa likod. Yung tornilyo na kinakabitan ng flarings, hindi maayos. Ngayon, ang ginawa ko nung maglilinis sana ako ng karburador ko, kasi tatanggalin ko sana yung flarings ko rito sa may right side, para mabuksan ko na maayos yung karburador, matanggal ko na maayos yung karburador. Pinihit ko yung yung tornilyo niya, yung screw niya dito sa may right side. Ang nangyari, ikot ako ng ikot, hindi nakalas yung hindi nakalas yung tornilyo. Yung pala, ang walang yang nut niya sa likod, hindi naka-welding ng maayos sa sa may bracket niya o sa may bakal na pinagkabitan. Tapos yung tornilyo ko naka-welding doon sa may yung nut niya doon siya naka-welding sa may tornilyo, hindi doon sa may nakakainis. Ang ginawa ko, grinder ko, sobrang inis ko talaga. Nakakainis. Mamaya papakita, ipa-flash ko doon sa screen yung resulta ng ginawa ko. Grinder ko na lang, chinap-chop ko yung yung head ng tornilyo. Tapos nung grinder ko, kasalanan ko naman yan, syempre, ba't ko grinder, di ba? Sugatan tuloy yung flarings, tapos ang pangit ng kinalabas. Kabago-bago pa lang, wala na. Nabad trip talaga ako ng sobra doon. Pero okay lang. Ako naman yung gumawa, kaya di naman pwedeng habang buhay ako mabad trip sa sarili ko.
Ganon. Nakakainis lang konti. Kaya nga dapat talaga hindi sila basta-basta kabit lang ng kabit eh. Ang nakakainis eh. Sugatan tuloy yung clearance ko sa kanang side. Tapos, ang ano pa pala, isa sa akin problema ko dito, yung preno niya kumakapit. Pag bago pa talaga yung yung preno nyo, ay yung yung Rossi DL 150 nyo, pabawasan nyo po yung yung langis. Pabawasan nyo kasi, maniwala kayo, iipit yung preno nyo sa likod. Iipit yan kahit anong linis nyo. Kaya ang gawin nyo, papabawasan nyo ng brake fuel dun sa may mismong caliper para bumaba yung lumalim konti yung tapak nyo. Pero hindi na kayo magkakaroon ng problema na maiipit yung nyo, yung preno nyo. Yun pa nga yung isang inayawan ko dun minsan ay na problema pala. Nagugulat ka, bigla-bigla na lang nakaipit pala yung preno mo. Hindi mo namamalayan. Gulat ka, nakapreno na naman, mamaya-maya nakapreno na naman yung mo, likod mo. Pagka nagkataon naman na ganun, na biglang promeno yung likod, yung preno niya sa likod, ang gawin niyo lang, tabi lang muna kayo, tapos kuha kayo ng size 8 na range, sakit, ganyan. Yung bleeder niya sa likod, niyo po yun, luwagan nyo. Luwagan nyo para makasingaw po yung yung langis. Pag nakasingaw po yung langis, tapos yung mga yung naipong hangin doon sa loob, mawawala na po yung kapit ng preno nyo. Tapos ikpitan nyo na po ulit yun. Pag naikpitan nyo na, pag naikpitan nyo na, ayan, tignan nyo kung may preno pa kayo. Baka mamaya wala na kayong preno. Tignan nyo, tapakan nyo kung may preno pa kayo. Ang maganda kasi yung gawin pala talaga, pagka nagkataong ganon, tumatakbo kayo tapos biglang kumapit yung preno nyo sa likod, di ba tatabi kayo? Siyempre, obviously tatabi kayo. Bago nyo buksan yung bleeder, tapakan, idiinan nyo muna ng tapak yung yung preno sa paa. Diinan nyo muna ng tapak, pagka nakadiin nyo ng tapak, pasingawin nyo yung bleeder. Pag sumingaw na yung bleeder, takpan nyo ulit, higpitan nyo ulit yung bleeder, tapos tapakan nyo ng mga 5 ulit yung yung preno sa harap. Pagka ganon, nagkakalaman ulit yung tapos yung caliper natin. Tapos buksan nyo ulit. Pagka bubuksan nyo, tapakan nyo pa rin, diinan nyo. Tapos pagka walang tumagas na langis, huwag nyo po itutuloy. Ang gawin nyo, isarado nyo ulit. Kailangan may tatagos na langis doon. Sarado nyo ulit, tapos ipump nyo ulit, tapos buksan nyo ulit. Pagka may tumagas na langis, marami-rami na, saraduhan nyo na. Tapos pagka sinarado nyo pala, saraduhan nyo yung bleeder na habang nakadiin yung preno sa paa. Dahan-dahan nyo iangat yung paa nyo. Pagka inangat nyo, ay buksan nyo ulit yung bleeder habang nakadiin yung preno sa paa. Tapos iangat nyo yung paa nyo. Pag inangat nyo yung paa nyo, isarado nyo agad yung bleeder. Ganon. Para yung preno nyo hindi masyadong mataas. Ganon. Yun lang naman yung nadagdag dun sa sa problem sa na-experience ko sa motor na to. Yung preno niya kailangan pabawasan nyo na agad dun. Matik, alam naman ng mga mekaniko ng Rossi bago nyo ipalabas, sabihin nyo, kaya bawasan nyo po yung buwasan niyo po yung preno niya sa likod para hindi po ako maipitan. Ayan yung ganon.
Ayan, nandito na tayo sa Rojas. Rojas Boulevard. Dito sa Rojas, huwag kayo masyado magpapabilis. May mga nakaabang laging LTO doon sa unahan. May mga parang panukat sila ng speed mo. Pag mapara ka, yari ka. Sayang naman yung pera mo. Panggas mo na lang sana yun. Sulit talaga ang Rosemen. Sulit. Sulit sa presyo, sulit sa quality. May mga konting problema lang pero sobrang liit lang naman. Hindi naman yung dahilan para ika-discourage mo. Nakalawang Rose ko na to eh. Puro hulugan. Wala naman tayo kasing pang cash. Kaya hulugan lang kaya natin. Dito na tayo sa Baclaran, Rojas Boulevard. Dapat pala doon ako sa kabila dumaan. Pero okay lang. Doon na lang siguro ako sa CCP. Dadaan. Ay hindi, dito na lang pala ako sa may Pasay, sa ilalim. Doon na lang ako dadaan. Hindi ko pa kabisado eh. Ang alam ko lang, Divisoria eh. Tsaka, Quiapo eh. Ayan. Aha. Ang bakis tong dalawa. Alam ko dito yata sa kanan eh. Kakanan yata dito. Hindi ako nagkakamali. Mallocation na yan dyan eh. Tama ba? Hindi ko alam. CCP. Dito tayo CCP Complex. Damn, baka mahuli ka naman dyan, Pops. Gayahin natin si Kuya. Tumawid si Kuya eh. Nasaan na ba tayo? Di ko alam. Pag ako naligaw, sayang yung gas natin. Pangatlong araw na natin ng gamit ng gas na pinagas natin na 150. Konti-konti lang naman yung biyahe ko nung nakaraang araw kasi nagtinda lang naman ako. Malapit lang din, sa Paranaque lang din. Taga Paranaque kasi ako. Malapit lang din. Tinda lang ako. Libertad. Libertad. May nabasa akong Libertad. Yan, malapit na tayo. Pero mga Chinese dito eh. Oh. KJ. Pati ng ilong ko ha. Yan, dito yata yung GSIS. Lapit na tayo guys. At kalahati pa rin yung nagagamit nating langis, I guess.
Tapos ito na yung takbo natin. Medyo mahaba-haba na rin. Pero kung gusto nyo talaga ng sulit na ano, matipid talaga sa gas na motor, ang kunin nyo po, yung ano, yung 125 lang, pwedeng yung parang Delta, yung Delta X, pwede yun, o kaya yung parang Wave, yung Surf, ganon, ayun talagang titipid yun. Sobrang makatitipid sa gas yung mga yon. Kung panghanap buhay yung hanap nyo, pwede na yun. Pero kung gusto nyo ng medyo maporma, may dating, di ba? Mag-deal ka na. Pero kung pang school nyo lang, halimbawa, estudyante pa kayo, diba? Mas mura na nga, 20k lang. Mura pa ng gas. Matipid pa sa gas. Dito na tayo sa GSIS. Hindi ko alam kung anong meaning nito. GSIS. Kung ano mang meaning niyan, sana maganda. Charot lang, charot. GSIS na tayo guys. Dito na tayo, palagasan tayo ng GSIS. Kasi nasa likod nito ang Senate. Pero tayo nagpapagas ha. Sana hindi tayo abutan ng ano, nung matuyuan tayo sa gitna ng ano, sa gitna ng Rojas Boulevard. Masyadong malayo na yung gasolinahan doon. Sayang naman yung chocolate na binili ko. Natunaw na. Siguro lalagay ko na lang to doon sa may rep. Pagka nakauwi na tayo sa bahay, papatigasin natin ulit. Hindi masayang. Matipid talaga yung ano. Nakakailan na tayo. Di pa rin nakangalahati pa lang tayo sa gas. Dito na tayo. Liliko tayo rito sa Senate. Problema lang ba itong mga crush yun? Ayan, nandito na tayo sa Senate of the Philippines. Hingi tayo ng tulong. Kung may maibibigay sila, hindi salamat. Kung wala, sayang naman, salamat pa rin. Kailangan talaga natin eh. Hindi na natin kaya yung gastusin doon. Sa hospital ng kapatid ko. Tayo panda. Ayan, patayin muna natin. Ayan, natapos na tayo. Ano lang naman, hindi ka naman papasok sa loob pagka nagpasa ka ng papel para sa Senado. Diyan pa lang sa guard, bibigyan kanila ng ano, ng isang basic form lang. Siguro ayun yung pagbabasihan ng mga assistant ng mga ano natin, ng mga senator natin kung kaya ba tayong tulungan. Kasi ang tinatanggap lang talaga nila ano mga public hospital lang, pero pagka private hospital ka, medyo alanganin. Kaya siguro nagdasal na lang na sana may kahit sa 15 pinadalhan ko, kahit meron lang 2 tumulong, di ba? Malaking bagay na yun, malaking luwag na sa bills namin yun. Ganun talaga. Pupunta naman tayo ngayon sa Manila. Bibili ako ng mga tela. Tapos pagpunta natin sa Manila, pagka-uwi ko, magtatahi na ako.
Meron pa pala akong isang LCD sanang bibilin ngayon, kaso kulang na yung budget ko. Baka hindi na natin mabili yung LCD na papalitan natin. Ganun. Mahirap talaga, ganun talaga ang buhay. Saan ba rito yung daanan? Dito yata, diretso. Ano ko, palabas na ng CCP. Cultural Complex ba? Philippine Cultural Complex. Ano? CCP. Di talaga ako matandain sa mga pangalan, guys. Mga paps. Mahina yung utak ko sa mga pangalan. Hindi ako matandain. Sa dami ba naman ng pangalang nakakasalubong mo eh. Sakit sa ulo kung tatandaan mo lahat yun. Hey, hey, hey. Buti ngayon at hindi maulan, no? Baka mamaya, ang lakas ng ulan, mapilitan tayong huminto sa kalsada, hulihin tayo bigla. Sayang naman pera natin. Baliw na kasi yung mga mga walang away. Pagdating sa mga nakamotor, kala mo, biruin mo ba naman logic nila? Kasi daw nakakasagabal kapag yung mga nakamotor paparada sa may masisilungan kasi nga malakas yung ulan. Nakakasagabal daw kaya titikitan nila. Ano ba naman yung klase yan? Bakit yung mga nakasasakyan, di ba? Pag may baha sa unahan, hindi rin sila dumidiretso. Bakit hindi nila tikitan yung mga yun? Kaya nga humihinto eh. Di ba? Kaya kailangan nating huminto sa kasi para safety tayo. Di ba? Minsan buong araw tayo nasa kalsada tapos umulan. Di ba? Malayo pa yung mga gasolinahan na meron naman masisilungan, di ba? Ganun din naman yung mga nakasasakyan eh. Mas malala pa nga sila eh pagka sila yung humihinto sa kalsada eh. Talagang sarado lahat eh. Talagang walang makakadaan eh pag sila yung huminto eh. Tsaka delikado naman talaga, di ba? Babiyahe tayo, zero visibility, madulas ang kalsada, dalawa lang gulong natin, di ba? Kahit may kapote ka pa eh, kapag umulan ng malakas, kailangan mo talagang huminto eh. Anong meron dito? Bakit nandito yung yung mga pulis? Ano to, content? Ang gaganda naman ng mga pulis oh. Tingnan niyo yung mga pulis, ang gaganda. Ang gagwapot, ang gaganda. Sa mga nanonood pa hanggang ngayon, maraming salamat guys. Alam nyo, inumpisahan ko tong YouTube channel ko. Talagang walang nanonood sa akin eh. Hanggang ngayon naman, kaunti lang. Meron akong mga video, maabot ng 2K views, 1K views. Masaya na ako noon kumpara sa dati ko na ako lang nanonood eh. 20 views, ako lang lahat nanood. Ang bigat, wala pa akong subscribers. Wala naman, hanggang ngayon naman, wala pa nga tayong 100, wala pang 100 yung subscribers ko. Pero, wala pa akong masyadong pake. Kasi yung gusto ko lang may magawa ako, di ba? Magawa ko yung gusto ko. Kasi, nung nakaraan, nalugmok talaga ako eh. Ngayon gusto kong gawin yung mga gusto ko. Kabawi man lang sa pagiging tao ko. It's all about me. Diba? Siguro, kung umabot man tayo kahit 100 subscribers, masaya na ako niyan. Labas na tayo ng CCP. Balik ulit tayo Rojas Boulevard. Ito kasi mabilis na daanan eh. Pag galing ka Parañaque, ito yung mabilis na daanan. Papuntang Manila. Rojas Boulevard lang, dire-diretso ko lang.
Wala nang liko-liko. Masyado mainit. Kaya hindi ko pinapakita yung mukha ko eh. Sa camera eh. Walang manonood lalo eh. Bilad na ako sa araw. Ipapakita ko pa mukha ko puti. Hindi na mukhang kapani-paniwala eh. Yan na. Ayan, ganyan-ganyan lang takbo ko. 80, 60. Hindi ko pinapaabot ng 100 hanggang 120. Kaya niya naman patakbuhin ng 100, 120. Pero, ayokong gawin. Di tayo tutulad sa mga bano na na vlogger. Huwag na, tsaka pinapanood nyo kasi guys eh. Kung sinasabi ko sa inyo, huwag nyo panoorin yung mga ganon para hindi sila makonsente. Gusto nila yung gusto kasi ng marami sa atin yung mga ganong content eh, yung mga masyadong wild eh. Di magandang influencer yung mga ganon, ipapahama kayo ng mga yun. Kompluwensyahan kayo gumawa ng mga kalukuhan. Pero yung papatakbo ka 120, naka Superman ka pa minsan. Nakapagyabang lang na malaki yung motor, putik na yan. Tapos pag sinita mo, pagka sinita ng ibang vlogger na matituno yung ginagawa, sila pagalit eh. Bibili lang tayo ng tela tapos uwi rin tayo agad. Dito tayo sa Manila Bay. Sa dalampasigan, binaril ang mangmang. Ayun, nagpunta ng orange. Ang init talaga. Na tayo, National Museum. Di pa ako nakakapasok dyan. Sabi nila, pagpasok mo dyan, makikita mo yung malaking painting ni ni Juan Luna. Tama ba? Dito na tayo sa Manila, sa City Hall ng Manila. At yun. Napingat lang. Lapit na kamay ko. Mawawala yung kaso. Jones Beach, tapos Chinatown. Jones Beach, tapos Chinatown. Yun. Ano yung mga ito? Ano siya? Pasari. Ano? Mga kamat sa ano ng gusto ko. Mga pasari theory. Saka idea. Mga gusto ko eh. Ano yung mga masari wala. Yung style. Dito yung style. Mga hindi ano eh. Style. So yan, dito na tayo sa Tutuman, Tutuman Center. Tapos Tutuman Station, train station ito. Kapatawin naman natin sila ate. Dito, yan. Yan, yung train. Yan, dito na tayo. Nandun na tayo sa bilihan ng tela. Ingat lang dito. Dito masyadong wild yung mga driver dito eh.
Lalo yung mga tricycle. Nako. Ayun o, tignan mo yan. Partida. Oh. Pakialam yung mga yan eh. Oh. Diba, kita niya yan? Pag ganyan yung makasabay mo sa kalsada, minto ka na. Oh, tingnan mo. Ako sabi ko lang. Oh. Putang na, para na ipagkarerahan ba? Dahil gusto niya kasi maingay yung ano niya eh. Shit. Dane! Pili ko pala siya dun oh. Buti. Ito naman ba no? Walang helmet oh. Tingnan mo. Oh, putang pa. Bomba. Ah. God. Bagay sa'yo. No. Nag-iingay lang siya eh. Gusto niya yung nag-iingay siya eh. Oo. Tanginan yan. Alam mo, kakaganon niya. Naunahan pa rin natin siya kasi di naman talaga siya ano eh. Wala naman talaga siyang balak magpatakbo ng maayos eh. Oo. Tayo bibili ng mga tela. Dito tayo bibili ng mga tela. Ay no, truck. Diyan sa building yan. Dito tayo bibili. Ayan, pauwi na tayo. Nakabili na ako ng mga tela. Tapos ganoon pa rin, hindi pa rin tayo nagpapagas. Sana makauwi tayo ng maayos. Hindi tayo magtutulak. Alright, copyright. Alright, copyright. Ayan. Alright, mainit pa rin. Pero mas gusto ko na mainit kaysa naulan. Kasi pagka naulan, talagang no choice ka talaga pag naulan. Kailangan mong huminto kapag naulan. Diba? Kaya yung init, taste lang. Hitin na lang konti. Pwedeng marami. Saan tayo dadaan? So, saan dumaan dyan sa may bagong tulay eh? Papasok dun sa may Campos eh. Excuse me. Buti na lang, naligo ako kagabi. Kung hindi ako naligo kagabi, talagang hindi ko kaya magmanaw ng ganda sobrang init. Malagkit. Natin. Pwede pa kasi magbago talaga yung takbo na makukuha niya sa 150 pesos na gas. Kung hindi ma-traffic. Eh kung ma-traffic, talagang ubusin talaga yung gas mo. Kaya ang gusto ko sana, linggo sana ako magbablog eh. Kaya lang, hindi na ako kakayanin ng linggo. Kaya nga pinagsabay-sabay ko na nga po yung gawain natin ngayon. Sinabay-sabay ko na yung naka-schedule kong gawin para hindi na ako mahirapan. Kasi magpapasokan na, baka hindi ko na talaga magawa to. Baka hindi ko na talaga magawa tong content na to kapag pasukan na, baka mahirapan na ako. Kasi alas 12, kung panghapon ako sa school, alas 12, magbabantay ako ng kapatid ko sa hospital eh. Kung hindi pa rin siya makakalabas sa hospital. Kasi sa private, kailangan makabayad ka muna mabayaran mo muna yung kahit 80% ng bill bago ka makalabas. Ganun. Bago makalabas, sobra na ang init mo. Kaya maraming tao ayaw sa ayaw sa mga nakamotor eh. Mga nakasakyan eh. Dahil may mga bano talaga na rider.
Ayan, nalobot nga yung ano natin, yung Supremo natin. Palala ko lang guys, kung gusto nyo magpagawa sa akin ng Supremo ha, meron tayong libreng 5 Supremo na gagawin. Ipadala nyo lang sa akin, i-message nyo ako sa messenger ko, tapos ako na pong bahala gumawa. Ayan. Libre po yan, limang Supremo. Yan, dyan lang kayo sa comment section ko mag-comment kung ano, kung gusto nyo magpagawa ng ganito na conversion ng ano, ay modified natin, maglalagay tayo ng audio adapter. Yan, sa mga camera nyo, ganyan. Ayun o, tulad yan, mga LTO, yan, pa HPG, mga nakaabang yung mga yan eh. Minsan nandiyan sa damo yung mga yan o. Nakatutok ng barel yan oh. Nakabarel yung ano yan oh. Lapit na tayo guys. Makakauwi na ako. Nang hindi nagtutulak. Pulang-pula na nga yan oh. Oh, di ba? Malapit na tayo. Shiyo. Malapit na tayo. Rusi ng Paranaque, Don Bosco. Hi guys, nandito na tayo. Konti na lang, konting-konti na lang. Magpapagas na ako tapos i-record ko na yung oh, i-record na natin yung ano natin. Okay lang. Okay lang, medyo naasar lang ako konti kasi ang init-init pa nga eh. Yan, nandito na tayo sa Petron na pinagasolinahan natin. At ang ating, ayan, naka 3555 tayo. Ayun o, kita nyo. Sakto pa para makauwi ako. Pag mga kalahating kilometro na lang naman dito para makauwi na ako. Makakauwi pa ako. Pero magpapagas na ako guys, hindi ko napapatuyuin. Sensya na kayo. Yan. Dito na tayo. Cut off. Damn, wala na akong gas. Nakakainis. Cut off. Mukhang gusto talaga tayong pauwiin. Ay, nako, cut off. Ang malas. Wala na ba namang ibang Petron dito? Sa Petron lang ako nagpapagas eh. Nakakainis. Okay lang. Naka 3556 na tayo. Nakakainis. Papagas nga muna ako dun sa ano, Caltex. Sa Caltex muna tayo guys, magpapagas. Nakakainis. Ayan, sa
conclusion natin, ang 100 pesos po ay katumbas ng 60 kilometers at ang 1.5 liters ganun din po 60 kilometers. Ang resulta nga po pala nito pwede pong magbago depende po sa panahon o kaya sa traffic, pwede rin magbago ang resulta kung yung motor natin may mga minodified na tayo sa makina. At ayan na nga, maraming salamat po sa panonood. Sana huwag niyong kalimutan mag-iwan ng like, comment, and subscribes. Pwede rin po kayo mag-recommend ng susunod nating content. Maraming salamat po. Paalala nga rin po pala sa mga gustong magpa-modified ng kanilang Supremo na camera dyan. Magbibigay po ako ng 5 Supremong camera na libre ko pong gagawin. Papadala nyo lang po dito at message nyo lang po ako sa may FB account ko o kaya dito sa may comment box. Maraming salamat po ulit. Bye-bye. Thank you for watching.